And pastries dahil parang mas Pinoy mahilig tayo sa mga sausawan. Pero kabalik rin ito nga turn na ni naman. So nag-bake muna ako ng tick-3 po ako ng Cookie Monster cookie. We got all the time in the world, for better or worse, we should stay together. Yeah baby, if you are feeling like I do, we could run away across. Good morning guys! Sa mga bago nga lang dito sa channel ko, ako nga pala si Mommy Kim. I have 4 kids and I am a stay-at-home mom, event stylist, baker, in short, raketera. Charot! Pero in fairness, raketera talaga. So ito na nga, madaling araw akong nagising dito. Gumising pala dahil nagpapabake sa akin ng chocolate crinkles si ate mo Amara. And yun din ang babaunin nila sa school ni Ezra. And syempre gagawan ko din ng kanilang friends sa school dahil yun ang gusto ni Ate Amara, bigyan daw ng crinkles ang kanyang mga friends and Ezra's friends. O diba, ang bait na kurdapya na yun. By the way, voice over nga pala tayo dahil baka maboard kayo, dahil baka sabihin nyo puro background music lang ang video na to or hindi ako nagsasalita. So ayan, gawan natin ng voice over. I-take advantage natin ng boses ko hanggat hindi pa paos. Dahil pausin nga ang Mommy Kim nyo, diba? So, ayan nga mga Marcy, nagbe-bake na ako. And ayan ang ating chocolate crinkles. So, hindi pa dyan tapos. Kailangan mawala yung mga white flour dyan. So, ayan, ready ko na ang ating parchment paper habang tulog ang mga junakis dahil 4 AM pa lang yan. So, ayan. Sinalang ko na ang first batch ng ating chocolate crinkles sa aking oven. Tabletop oven lang ang ginagamit ko ngayon dahil yung luma kong oven na minana ko pa sa aking Mudracles, Mother Earth, ay wala na, na-dispose ko na ng matagal na. Pandemic pa yata yun dahil kinakalawang na siya mga mima. Kasi diba naman mga 10 years ko na siyang ginagamit dahil nag-start ako mag-bake 2012. Simula noon, dire-diretso ang pagbe-bake ko hanggang 2017. Tapos nag-stop ako in 2017 dahil nga na-focus ako sa events and medyo maselan yung pagbubuntis ko nun kay Ate Amara. Kaya kailangan kong mag-stop sa pagbe-bake. And ngayon, parang nafe-feel ko na ulit na it's time to get back. It's time to go back. It's time to get back. So anyways, pa-English pa kasi. So ayan na nga. Panahon na para magbalik loob sa aking pagbe-baking, sa aking pagbe-bake. Ano ba yarn? Utol-utol ako sa pag-voice over mga Marcy kasi nga naman, impromptu lang to. Hindi ako yung nagsusulat ng script. Anyways, ayun nga, naisip kong bumalik na sa pagbe-bake dahil parang, ewan ko, mahilig na din naman talaga ako mag-bake. As in, isa yun sa mga passion ko. At saka mahilig akong kumain ng mga sweets, mga desserts, most especially mga chocolates. Kahit anong klase sa may chocolate, like cookies, kahit anong pastries. Tapos yung banana bread ko, di ba yung banana bread ko, may chocolate chips din yun. At saka nuts. Basta may chocolate nakasama. Pasok ko yan sa panlasa ko. Hindi rin pala ako mahilig sa mga matatamis, kahit nasabihin kong sweets. Pero yung mga desserts ko, yung mga pastries ko, yung mga breads ko, mga binibake ko, hindi siya ganun katamis. Alam niyo yun? Na mahilig sa mga dessert na hindi ganun katamis. Alam niyo yun? Gets niyo ba? So, yun, puro story muna ako ngayon para at least, diba, meron kayong alam tungkol sa akin. Hindi lang basta video lang ako ng video ng kung anik-anik tungkol sa aking day in the life. Pero alam niyo guys, nag-enjoy kasi ako sa pag-video o pag-vlog or pag-film ng day in the life ko kasi umpisa pa lang, way back 2019, nung namatay yung aking mother dear. Nag-start akong mag-vlog kasi para ma-divert yung attention ko. Imbes na madire-diretso akong ma-depress ng time na yun. Daan ako sa ganun, depression, anxiety. Imbes na, magdire-diretso akong ganun, nag-isip ako ng way para ma-divert yung attention ko sa aking mga junakis, tapos sa buhay namin as family. So, naisip ko na mag-start na mag-vlog. Pero alam niyo ba guys, na yung unang-unang video ko dito sa YouTube is baking. Like yung kung paano ko gumawa ng cake pops. Hindi ko na nga lang alam kung na-delete ko ba siya dito sa YouTube channel ko. Kasi hinahanap ko siya, wala na siya. Pero yun, unang-unang video ko talaga is yung how to make cake pop, chocolate cake pop or cake balls. Parang cake balls yata. Sayang, hindi ko na siya nakita. Parang na-delete ko na. Hindi ko na ma-share sa inyo. Pero yun yung unang-unang video ko.
Supposedly, yun talaga yung mga content ko, yung pag-video ng mga binibake ko. So, unang-una yun, yung cake balls. Tapos, saka ko na lang naisip na mag-day in the life. Nag-switch agad ako ng niche. Kung imbis na baking, gusto kong mag-focus sa day in the life. Kasi nga, gusto ko yung, alam mo yun, na-document ko yung nangyayari sa amin, sa buhay namin as family, as a mother ng 4 na kids. Nag-start ako, 4 na yung Junakis ko. Kasi dapat, alam niyo ba, 2017 pa lang, dapat nag-start na akong mag-vlog. Or I think 2016 kasi bumili ako na ng SLR na camera. Basta yung usong-uso na Fujifilm na pwedeng-pwedeng pang vlog na nun. Yun yung unang camera ko. Kaya lang, medyo focus ako nun sa photography, hindi sa pag-video, sa pag-vlog. Late ko na naisip na mag-vlog and na pwedeng kumita dito sa YouTube. Parang 2 to 3 years akong nag-vlog dito sa YouTube. Doon ko palang na-receive yung monetization kineso ko. Doon pa lang ako na-monetize after 2 years yata or 3 years ng pag-vlog. 2 yata or 21. Doon ko na-receive yung Google AdSense ko. Monetize na nga ako. Yearly yun, nakaka-pag cash out na ako or nakakasahod na ako dito sa YouTube. Pero hindi siya ganun kalaki kasi yung mga views ko, guys, hindi rin siya ganun kadami. So kahit na malaki yung subscribers mo, yung number of subscribers nyo, guys, kahit na malaki siya, kung yung views nyo mababa, hindi pa din ganun kalaki yung marireceive nyong payment dito sa YouTube. Kaya yung mga nag-iisip dyan na mag-start mag-vlog, ayan, mag-vlog na kayo hanggat maaga pa. Huwag nang ipagpabukas, basta mag-film lang kayo and huwag kayong panghinaan ng loob. Although ako, syempre, ayoko magpaka-ipokrita, no, na hindi ako pinanghihinaan ng loob. Pinanghihinaan ako ng loob, lalo na kapag alam ko yung ilan-ilan lang yung nanonood sa mga videos ko. Pero dire-diretso pa din ako kasi hindi lang naman yung habol ko yung kumita dito sa YouTube. Primary goal ko is yung ma-document yung everyday life namin ng family ko, everyday life ko bilang isang nanay ng 4 na anak. So alam niyo yun, yung struggle ng pagiging nanay ko. Yun, hanggang sa tuloy-tuloy na nga akong vlog and then naging day in the life na tong niche ko dito sa aking YouTube channel. And then ngayon nga, na-realize ko and napagtanto ko na gusto ko nang bumalik ulit sa pagbibake. O diba, ang haba na ng sinabi ko mga Marshie, sorry na kung saan ako naligaw. Pero anyways, yun talaga din ang purpose ko. Maikwento ko sa inyo a little bit of my life or of me, ganun. Kaya nga naman, nagbe-bake na ako ulit. Halos everyday akong nagbe-bake and nagtatry ako ng mga bagong recipes, ng mga pastries and cookies. Kasi magpo-focus ako ngayon sa pagbe-bake ng mga cookies and pastries dahil parang mas sustain ko siya instead of making customized cakes or fondant cakes or icing cakes kasi nga medyo mabusisi yun and mahirap gawin, madetalye. Although, syempre, parang mas lagi siyang in demand dahil may mga birthdays or events. Diba? Mas okay kasi ako dun sa, kahit napapagod ako, mas nag-enjoy ako sa ginagawa ko. I mean, mas pipiliin ko kung saan ako mas nag-enjoy, mas happy sa ginagawa ko, diba? Kaysa yung nagpapakahirap ako para lang kumita ng pera sa ganito. Pero hindi naman ako nag-enjoy. So, ang goal ko nga dito is gawing side hustle ulit ang aking pagbibake ng mga pastries and cookies. So sana guys and mga Marshie, supportahan yung aking small business ulit. Na dati siyang Lil Kate Cake Shop way back 2013. Na-establish siya sa Facebook and then iba ko siya kasi yung account ko sa Facebook page na yun is talagang hindi ko na siya ma-retrieve. Makikita nyo sa mga vlogs ko ngayon, yung content ko is more of baking lagi. May kasamang baking, cooking. Sasama ko kayo sa aking baking serye or ang aking home baker serye or home bakery serye. Ganun. Gusto niyo yorn? Oh, ako gusto ko yorn. May baking serye. Basta, syempre, sometimes mag-share din ako ng mga recipes, ganyan. Syempre, kung ano lang yung mga gusto kong i-share sa inyo ng recipes, no? Kasi hindi ko basta-basta binibigay yung mga recipes ko, lalo na kapag mga bestseller ko. So, ayun, hanggang doon na lang muna ang aking storytelling. Char, baka man mag-enjoy kayo. Wala na ako maikwento sa susunod pang mga vlogs. In the morning light we stand, hand in hand we make our plans. With dreams as big as the sky, nothing can stop you and I. Through the storm and through the rain, through the joy and through the pain, with each step we're growing strong. This is where we both belong. Rise together, you and me, shining bright for all to see.
see. Every mountain we will climb, side by side till end of time. May dumating nga pala akong parcel, tara buksan natin. Umorder ako nito kasi kailangan namin dito sa dining, lalo na kapag may kailangan ng sausawan, ganyan. 6 na piraso to, saucer or platito. Saktong-sakto lang yung size niya para sa sausawan, 'di ba? Tayo mga Pinoy mahilig tayo sa mga sausawan. Lalo na ako, mahilig ako sa mga sausawan, kaya hindi pwede mag-agawan sa platito. 6 kami dito, so sakto to sa 6 na tao. And sobrang aesthetic lang and sobrang minimalist. Simple lang ng design niya. Color white lang siya na plain. Tapos may handle na din siya. And of course, meron din siyang sariling lagayan. O diba, para may sariling organizer na. So dun mo lang siya ulit ibabalik after mong gamitin. When the nights are cold and long, we'll still sing our hopeful song. Hearts in sync, we keep the pace. Together we'll find our place. And through the rain, through the joy and through the pain, with each step we're growing strong. This is where we both belong. Rise together, you and me, shining bright for all to see. Good morning ulit mga Marshi. Hindi na ako nakapag-good night sa inyo kahapon dahil sobrang napagod na din ako sa mga ginawa ko. Anyways, eto, meron ulit akong binuksan na parcel na kailangan ko din dito sa bahay. O diba, home essential to. Cover namin ng mga leftover food. Pinapasok pa din ng mga German roach, mga maliliit na ipis-ipis dyan. Ewan ko ba saan galing yun or may nagdala? Ewan ko. Lagi naman ako naglilinis ng bahay. Nag-spray din kami ng mga para sa mga insects, ganyan, or cockroaches, mga ipis-ipis. Pero hindi sila nawawala. Ang tigas ng ulo. So, ito na nga, ina-assemble ko to. 3 layer lang yung in-order ko, pero meron silang hanggang 4 layer. Tapos meron din silang 2 layers lang. Nag-struggle ako ng very light dito at first, tapos nung nakuha ko na siya kung paano siya dikit-dikitin, okay na. Maganda rin naman yung quality nito mga Marshi and very affordable pa. So if you want, I will just put all the product links down the description box para if gusto nyong umorder, gusto nyong itry, ayan. So check nyo lang din. Nagmamadali na nga ako dito mga Marshi dahil na-late na ako ng pagsundo sa mga junakis ko. Kasi ba naman, biglaan din na meron pala silang graduation picture ngayon, photoshoot. So, lola mo, madala ang cellphone kaya bumalik ako sa bahay at bumalik ako ulit sa school para lang ma-videohan sila at makuha na ng mga pictures. Lip balm lang ginamit ko kay Ate Amara and yan na rin yung ginamit ko para sa blush on niya. Very light lang, as in simple lang talaga. Buti na lang naayusan ko siya ng buhok kaninang umaga. At ito naman si Ezra, wala naman ako nilagay sa akin na kahit na ano. Mas maganda kasi pag simple lang, walang makeup para sa akin. Kasi syempre mga kinder pa lang sila. So ayan na nga, turn na ni Ate Amara. Medyo shy siya dyan, pero kabaliktaran yan. O, diba? Ganda yarn. Shake body ate. Tapos na si Pepe. Smile, show your teeth. Chin down ng konti. Yung here, smile, go. Show your teeth. O diba, stage mom yarn. Siyempre, pa sila naman ang number 1 supporters ng mga yan, kundi ako, si Daddy Dance, at ang kanyang mga siblings, diba? So, yun ang unang-unang supporters natin, ang ating family, immediate family, ganun. Ay, close mo naman. Yan, ganun naman, ganun. Yan, ganun naman. 1, 2, 3. At ito nga, turn na ni Ezra po. Si Pogs, medyo nahihiya-hiya pa siya dyan. Ito talaga mahihiyain tong bata na to ng very light. Bakit naman ang pogi niyon? Smile naman, Ayun, nahihiya pa talaga. Apa? Okay, smile, go. Apa? Okay, then smile, go. Sige, more. Laki mo yung lips mo.
Yung unang konti ko. Yan. Ganyan na. 1, 2, 3. Yan eh. Amin mo, mabango ah. Mas-smell mo naman eh. Close eyes. Mabango. Mabango ba? Opo. Kasi meron siya nung ano, no? Nung pinangaano sa hair mo. Pang ganun sa hair mo. Yung wax. Ano ba yun? Ano ba yun? Wait lang kayo guys, mag-subscribe muna Same kayo. color ka. No? Oh. Diba? Ito slick stick kasi. Tapos ito naman, Heat CPC. Pero pareho lang siya guys, ng brand. Ang ganda oh, pareho ng color pala. Same lang pala ng scent na nabili ko. Berry Rush. Nagamit nila Amara talaga pag aayos ng hair. Tagal di maubos nito oh. Nag-vlog ko na gawin depo yung vlog ko. At zero flaxes. It's not a game ko. It's a game ko. In Roblox. Yeah. Settling in, settling down. Up to 10. 10. 10. Yung dapat yung lang nakatapat sa 10. I keep on falling in. Each of us both done in a crown. Hapon naman gumawa ako ng Biscoff cookies. Medyo dinamihan ko na din para meron akong stock sa freezer. Kasi pwede naman siyang stock sa freezer and then saka nyo siya i-bake para hindi masasayang yung mga nagagawa yung mixture. In a queen royally bound. Yeah. Both called it from the beginning. Called it. Knew that the right to be nice. Knew that the right to be us. We do what we gotta do to stay winning, winning. Fussing and fights will keep and trust. And you make me wanna say I love you better today than yesterday. Every day is gonna play out the same, the same, the same, the same. Ay, I love you better today than yesterday. 8 pieces yung nagawa ko nitong Biscoff cookies. Meron siyang filling sa loob, which is yung Biscoff spread. And then, meron din siyang kasamang cookies mismo na ni-smash ko. And then, gumawa din ako ng mixture for the original classic chocolate chip cookies. So, nag-bake muna ako ng 3 pieces. And bago ko pala sila binig, nilagyan ko muna sila ng mga toppings like chocolate chips. Syempre, kailangan din natin silang i-garnish para mas maganda yung presentation and mas mukhang appetizing siya sa mga consumers or buyers or clients, diba? It's gonna play out the same. It's gonna play out the same. Growing as one, not growing apart. Apart. Say what we mean, say it from the heart. Eto na nga mga Marshi, fresh from the oven. O, diba? Ang sarap yarn. Ito yung ating classic chocolate chip cookies with chocolate chunks. And ito naman yung ating Biscoff with chocolate chips na rin and filling pala. So, nilagyan ko siya ng chocolate chips para maiba-iba naman. And this one naman, gumagawa ako ng Cookie Monster cookie. Medyo ma-blue siya kasi first try ko pa lang to. And ayan, hindi ko in-expect na habang tumatagal,
mas lalong nagiging bright yung color or mas lalong nagiging dark yung color nung ginagamit kong food color. Ang daming color na sinabi. Char. Say what we mean, say it from the heart. From the heart. Wrinkles and grays, don't be alarmed, because you're safe with me. The beautiful signs of our story so far. And again, we need to garnish these cookies para mas mukhang appetizing siya. Both called it from the beginning. And they're ready to hit the oven. Uy, ang okay.